Bumuga ng hangin sa bibig si Daniela nang sila na lang naiwan sa sala at inis na tiningnan ng anak. Paano ka nakakasiguro na ikaw nga ang ama ng pinagbubuntis ng babaeng yun? Hindi agad nakasagot si Michael sa ina at napatingin kay Asunta. Natahimik lang na nakaupo at walang reaksyon. Ako po ang nakauna sa kanya, ilang buwan ang tiyan niya. Tanong muli ni Daniela. 1 buwan po ma'am. Nawala ka sa sarili mo ng mga panahon na yan. Kaya hindi pa rin tayo nakakasiguro na ikaw ang ama ng bata. Tama ang mami mo, Michael. Saka na kayo ikakasal kapag nakaanak na siya at napa-DNA test ang bata. Hindi na sinalungat ni Michael ang mga magulang. Isa pa yung maraming gumugulo sa isipan niya ngayon at wala pa ring result ang pinaimbestigahan niya. Asunta, kailan mo pala ipapakilala sa amin na lalaking gusto mong pakasalan? Nakangiting tanong ni Daniela sa dalaga. Pilit na ngumiti si Asunta sa ginang at nahiya bigla dahil nagsisinungaling lang naman siya. Ma'am, bakit mo tinatanong yan kay Asunta? Ako ang dapat ni ikasal at hindi siya. Sita ni Michael sa ina. Inirapan ni Daniel ang anak bago humarap muli kay Asunta. Iha, huwag kang mahiyang ipakilala siya sa amin. Gusto ko siyang makilala habang narito pang mama mo, kaya isama mo siya dito bukas. Huwag kang mag-alala sa magagastos sa kasal dahil sagot ko ang lahat. Ma'am, babae si Asunta at lalaki dapat ang gumagastos sa ganyang bagay. Irritableng pagtatama ni Michael sa ina. Pera ko ang gagastusin ko kay Asunta at gusto ko makapag-asawa na rin siya dahil magiging panatag lang ako kapag nakita may lalaking nagmamahal na sa kanya ng tapat. Inis na tinalikuran ni Michael ang ina at umakyat na muli sa 2nd floor at nagkulong sa sariling silid. Natatawang sinundan ng tingin ni Daniel ang anak. Anak niya ito pero gusto niyang masaktan ang damdamin ng matauhan. Tita, focus na po muna kayo kina Michael at huwag sa akin upang hindi na magalit si Michael. Ayaw ko pong isipin niya na inagawan ko siya ng papel sa buhay niyo. Kaya natutol ka sa kanilang kasal. No, Iha. Kailangan mong isama dito bukas ang lalaking nanliligaw sa'yo. At kailangan kong makaliskisan. Pumalatak si Marvin dahil sa kakulitan ng asawa. Iniwan na muna niyang mga ito at may tumatawag sa kanya na client. Sa silid, mabilis na nahiga si Amanda sa kama. Gusto niyang doon matulog at alam niyang hindi papayag ang ina ng binata kaya gagawa siya ng paraan. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Kara kay Amanda nang bigla itong namaluktot ng higa. Dito ako matutulog. Alam mo nang dapat mong gawin. Umikot ng mga mata ni Kara dahil sa kaartehan ng babae pero wala naman siyang magawa kung hindi ang tulungan to. Galingan mo pag-arte nang hindi ako mapahiya. Pagtataray niya bago tumayo upang lumabas ng silid. Napatingin si Daniel at Asunta sa hagdan nang makitang pagbaba doon ni Kara. Nasaan ang binabantayan mo? Tanong ni Daniela. Ma'am, mukhang napagod po siya. Dahil sa mga nangyari kanina kaya nakatulog. Gustong tumikwas ng kilay ni Daniela sa narinig. Alam niyang aalis na si Asunta kaya mabilis siyang humawak sa kamay nito at umaktong nangihina. Gusto ko munang magpahinga. Mabilis na inalalayan ni Asuntang ginang upang makatayo at sinamahan sa silid nito. Alam niya nagkagano ng ginang dahil kay Amanda. Lihim na pangiti si Kara habang sinusundan ng tingin ng nangihinang ginang. Okay na rin ang naisip ni Amanda. Ang lalong galitan ng ginang upang atakihin sa puso. Inalalayan pa rin ni Asunta ang ginang na nakaupo sa kama. Tita, ayos lang po ba kayo? Ang babaeng yun, siya talagang papatay sa akin. Humigpit ang hawak ni Daniela sa braso ng dalaga. Tita, huwag po kayo magpapadala sa galit at emosyon nyo. Alalahanin nyo na kailangang humabang inyong buhay para sa mga apo mo. Inis na binitawan ni Daniel ang kamay ng dalaga. Kung ikaw ang ina ng magiging apo ko, napabuntong hindi nga si Asunta at ginagapang palad ng ginang. Tita, nag-usap na po tayo tungkol dito. Huminga ng malalim si Daniel at malungkot na tumango. Pilit kong tinatanggap iha, pero pakiusap, huwag mo na muna akong iwan habang pinag-aaralan tanggapin ng babaeng yon. Napilitang tumango si Asunta sa ginang. Akala niya makalayo na siya kay Michael. Hindi niya maatim na pabayaan ng ginang, lalo na ngayon. Kumakalma lamang ako kapag nasa paligid ka. Kung wala kay baka inatake na ako sa puso dahil sa inis sa babaeng yun. Nakagat niya Asuntang loob ng ibabang labi at walang magawa kung hindi ang pigbigyan ng ginang. Naisip din niya na maganda nang mapalapit kay Amanda upang madaling manmanan ito. Napangiti si Michael nang marinig ang huling pag-uusap ng inat ni Asunta. Solve na pala ang isa niyang problema. Dumiretso sa silid kung nasan si Amanda. Sir, kailangan ko na po bang gisingin si Miss Amanda upang maihatid ko? Tanong ni Kara sa binata na mapagbuksan ito. No, hayaan mo lang muna siya at baka maapektuhan ng bata. Lihim na napangiti si Kara at nakaisa na naman si Amanda.
Maaari ka na umuwi at ako nang bahala sa kanya. Disappoint si Kara at pinaalis na siya. Ang akala niya doon na rin siya makakatulog upang aalay kay Amanda. Gusto niya rin sanang makasalo sa pagkain kahit na minsan ng binata. Nang wala na si Kara, kinuha ni Michael ang cellphone. Muling tinitigan ng hulman ng katawan ng babaeng nasa larawan bago pinakatitigan ang natutulog na dalaga. Sa larawan ay parang anino lamang ang nakikita dahil sa suot ng babae. Pero masasabing babae ito dahil sa buhok at hubog ng katawan. Gumalaw si Amanda nang hindi na makatiis at ngalay na sa pwesto. Kaya na pa kasi niya ramdam na nakatingin sa kanya si Michael. Nag-iba siya ng posisyon at patalikod na ditong higa niya. Baka kasi mahalatang nagpapanggap lang siyang tulog. Bigla siyang kinabahan at parang pinag-aaralan ng binatang katawan niya. Ilang minuto pang lumipas ay narinig niyang pagsara bukas ng bintuan. Pagkalabas sa silid ay hinanap ni Michael ang ama. Kailangan niya tulong nito upang makumpirma ang mga hinala niya. Totoong nakatulog si Amanda ng ilang minuto at nagising na mahiti sa labi. Pasado 7:00 na pala't ginigising siya nakatulog upang kumain. Nasaan po si Michael? Naghihintay po sa dining room, ma'am. Ngumiti siya sa katulong at nagpasalamat upang ipakitang mabait siya. Pero nagtampo siya sa isipan dahil katulong ang gumising sa kanya sa halip ng binata. Dito po ang daan, ma'am. Ani na katulong habang nakaturo sa isang hallway. Tahimik lang sumunod si Amanda sa katulong. Pagpasok sa dining room ay kaagad nasira ang mood niya nang makita si Asunta. Anong ginagawa niya dito? Hindi napigilan ang sariling ilabas sa bibig ang laman ng isipan. Anong problema kung narito si Asunta at kine-question mong presensya niya? Matarin na tanong ni Daniela sa babae. Obvious na si Asuntang tinutukan nito at doon nakatutok ang tingin nito. Napahiyang nagyuko ng ulo si Amanda. Sorry po, nagulat lang po ako nang makita siya dahil alam kong family dinner ito. Tama ka, at si Asuntay kapamilya namin. At ikaw, huwag kang feeling dahil hindi pa kita buong tinatanggap. Parangkat matarin na tugon ni Daniela. Naiiyak na tumingin si Amanda sa binata at nagpasaklolo. Ngunit parang wala itong narinig. Sobrang siyang napahiya sa kaparangkahan ng ginang. Kung hindi lang ito ina ni Michael ay baka nasa kanla niya ang ginang. Nagtatakan na patitig si Asunta sa binata. Hindi man lang tinapunan ng tingin si Amanda o nagalit dahil sa pagtatarin ng ina nito sa babae. I'm sorry po at nakatulog ako kaya inabot na dito ng hapunan. Pasensya na po sa abala at aalis na ako. Nanatili siya na nakayukot marahang tumalikod upang umalis na. Mabilis na hinuli ni Michael ang kamay ni Amanda at pinaupo na sa upuang katabi nito bago nagsalita. Let's start. Nangingit-ngit ang kalooban ni Amanda na marinig ang sinabi ng binata. Hindi man lang siya pinagtanggol sa nanay nitong mahadera. Nginitian ni Daniela ang babae nang magsalubong ang tingin nila at bumulong. Which, inasikaso pa niya si Asunta upang lalong malungkot at mainggit ng babae na anak niya. Tita, ako po dapat ang nag-aasikaso sa inyo ngayon. Pinagsandok din ni Asunta ng pagkain ng ina ng binata at ang sarili niyang ina. Napatingin si Michael sa plato ni Asunta. Abala ito sa pag-asikasa sa parents nila at halos hindi naman kumakain. Asunta, kumain ka na rin. Gulat na napatingin si Asunta sa binata, lalo nang lagyan ito ng karne ang plato niya. Pagtingin niya kay Amanda ay mukhang hindi na naipintang mukha. Babe, mukhang nagdadayat si Miss Asunta kaya huwag mo pilitin. Nakangiting po na ni Amanda, pero sa kaloob-looban ay halos sasabog na dahil sa galit sa ina't karibal sa pag-ibig. Hindi kayo close ni Asunta para magsalita ka ng ganyan sa kanya. Pagtataray ni Daniela kay Amanda. Ma'am, nakikiusap na ani ni Michael sa ina. Napahiyang nagyuko ng ulo si Amanda. Wala na siyang sinabi na hindi tinatabla ng ina nito. Sa isipan ay ang sarap lasunin ng ginang. Kumain ka na lang din, pabulong na sita ni Michael kay Amanda. Pumalatak sa isipan si Asunta. Ngayon niya napatunayang masama pala talagang ugali ng ina ni Michael, tulad sa kwento ng ina niya. Pero nagbago ng ginang noon, binago ng pagmamahal nito sa asawa. Ngayon ay nagising ang natutulog nitong bad spirit upang ipagtanggol siya. Matapos kumain ay muling umarte si Amanda. Dinahilan naman niya na nahihilot hindi niya kayang bumiyahe upang doon makatulog sa bahay nila Michael. Para sa ipinagbubuntis mo, hayaan kitang matulog dito ngayon. Mukhang napilitang sang-ay ni Daniela. Babe, bakit ganyan sa akin ang mommy mo? Sobra ako nasasaktan sa pinapakita niyang pagkaayaw sa akin. May hinanakit na daing ni Amanda kahit kaharapan nila ang mga magulang ng binata. Hindi makapaniwala na patitig si Asunta kay Amanda at nagawa nitong magsalita ng ganoon sa harap ng mga magulang ni Michael. Pagtingin niya si ina ng binata ay magbabadyang manakit na. Mahigpit na hinawakan ni Michael si Amanda at nakiusap ang tingin nito sa huli at tumigil na. Inis na iwinaksin ni Amanda ang kamay ng binata at lumuha. Anong nagawa kong kasalanan para ganituhin niya? Porke ba ngayon niya lang ako nakilala? It's so unfair and... Para saan itong drama mo? Matigas na tanong ni Marvin sa babae nang hindi na nakatiis.
Nakagat ni Amanda ang loob ng labi at parabang pati luha niya'y nanigas na rin at ayaw nang tumulo bigla. Nagtatanong ka kung bakit hindi ka gusto ng asawa ko. Kailangan pa ba yang itanong sa ipinapakita mong attitude ngayon? Nasa tinig ni Marvin ang galit habang namataan ang pinagmamasdan ng nobya ng anak. Dad, ako na po ang Hindi na ituloy ni Michael ang pagsasalita nang tumaas ang boses ng ama. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Napangisi si Daniela na makita ang galit ng asawa sa babaeng inayawan niya. Nang magsalubong ang tingin nila ng babae na natili ang ngiti nakapaskil sa labi niya. Pilit na pinigilan ni Amanda ang sariling mailabas ang iba pa niyang tunay na ugali dahil sa pagkaasar sa ginang at talagang kinatuwa pa nito na nagalit sa kanyang asawa nito kaya sobra siyang napahiya. Anong gusto mong palabasin? Ang mag-away ang asawa at anak ko dahil sa'yo? Dinuro ni Marvin ang babaeng kinapiksi nito sa kinatayuan. Takot na sumiksik si Amanda sa tagiliran ni Michael. Naging padalos-dalos siya at padala sa bugso ng damdamin kaya pati ang ama ng binati nagalit sa kanya. Nanatiling nakayuko siya at nagpaliwanag. Tito, sorry po. Hindi po yan ang nais kong mangyari. I'm sorry po't nadala lamang ako ng aking emosyon. Dahil na rin po sa pagbubuntis ko. Napaismit si Asunta sa isipan dahil laging dinidahilan ng babae ang pagbubuntis nito. Sa halip na maawa siya dito dahil bilang babae ramdam niyang sakit na kaayawan ng pamilya ng lalaki. Pero dahil sa ugali nito'y kahit kusa ay walang awa siyang nadara para dito. Pagsabihan mong babaeng yan, Michael, kung hindi siya marunong makisama at kumuha ng loob ng iyong ina, ay huwag na siyang umasang tatanggapin namin siya bilang maging kabiyak mo. Pagkasabi nun ay inalalayan ni Marvin ang asawa upang dalhin sa kanilang silid. Napatiimbagang si Michael, minsan lang magalit ang gusto sa kanyang amat dahil sa babae. Babe, I'm really sorry. Please huwag kang magalit sa akin at natatakot ang anak natin. Hinaplos ni Amanda ang plat ng tiyan at umaklo natatakot. Narinig mo naman siguro sinabi ng aking ama. Ipaniliwanag ko na rin sa'yo bago kita dinala dito tungkol sa kondisyon na kalusugan ng ina ko. I'm sorry. Promise hindi na mauulit. Hindi na ako muling gagawa ng bagay na ikakasama ng loob ng mami mo. Saka na tayo mag-usap, ang mabuti pa'y bumalik ka na sa silid mo at magpahinga. Malamig na pagtataboy ni Michael sa dalaga. Babe, ayaw ko sa guest room at mag-isa doon. I'm scared. Yumakap siya sa braso ng binata at umakto nanginginig. Nurse ako at pwede kitang samahan sa silid mo upang hindi ka na matakot. Wala sa loob na alok ni Asunta. Are you sure? Mukhang gulat na tanong ni Michael kay Asunta. Di ko mambibig na tumango si Asunta. No, si Michael lang ang gusto ko, takot ako na makasamang ibang tao, lalo na sa gabi. Pagmamatigas ni Amanda at lalong kumapit sa braso ng binata. Napabuntong hininga si Michael at nahirapang magdesisyon. Alam niya ang case ni Amanda kaya naintindihan niya kung bakit ayaw sa ibang tao. Alam kong ayaw mo rin sa akin dahil inagaw ko sa iyo si Michael. Kahit nurse ka ay, hindi niya natapos ang sasabihin at sumingit ang babae. Gusto mo bang madagdagan ang pagkaayaw sa iyo ng ina ni Michael? Tanong ni Asunta sa babae. Hindi kaagad nakasagot si Amanda at nalito. Kapag sinabi niyang wala siyang pakialam sa sasabihin ng ginang ay lalabas na makasarili siya at masama ang ugali sa magiging biyanan. Baka pati si Michael ay ayawan na rin siya. Nadismaya si Michael. Ang akala pa naman niya ay nagsiselos si Asunta kaya ayaw na magsama sila ni Amanda sa iisang silid. Hindi pa tayo kasal ni Michael kaya tsak na lalong sasama ang tingin sa'yo ni Tita Daniela. Kapag pinilit mo ang iyong gusto, kung magpumilit ka para mo na rin gustong lumala ang sakit ni Tita, inis na napasimangot sa isipan si Amanda. Kapag inatake nga sa pusong ina ni Michael dahil sa kanya ay tsak na isusumpa siya nito. Asunta, salamat sa malasakit. Pasensya na't ipaubaya ko sa iyo si Amanda ngayong gabi. Tinanguan lang ni Asuntang binata. Ihatid mo na siya at susunod ako. Nakagat ni Amanda ang gilid ng ibabang labi at nangungusap ang titig sa binata. Hindi na siya nagsalita. Pinarating na lang niya sa mga titig na huwag siyang iwang mag-isa sa silid. Amanda, kung gusto mong matanggap ni Mommy ay kailangan mong makuha ang loob niya. Lalo ng tiwala at respeto. Hindi mo ba ako ipagtatanggol sa kanya? Kaya nating bumukod kung hindi niya naituloy ang sasabihin at tumalim ang tingin sa kanya ng binata. Mas mahalaga sa akin ang ina ko. Isa pa'y alam mong tanging batang dahilan kung bakit minamamagitan sa atin ngayon. Ramdam niyang panlalamig sa salita ng binata at kinabahan siya. Napalunok siya ng sariling laway bago iniba ang paksa. I'm sorry, pero mahal na mahal kita, Michael. Natigilan si Michael dahil sa biglaang pag-amin ng dalaga sa damdamin nito sa kanya. Alam kong hindi ka panipaniwala para sa'yo na mahulog agad ang loob ko sa'yo. Pero sa maniwala ka't hindi. Unang pagtama ng mga mata natin ng araw na yon ay ramdam kong safe ako sa'yo at nag-iba ang tibok ng puso ko.
Yumabong ang damdamin kong para sa'yo nang mahanap ito. Hindi malaman ni Michael kung anong dapat na maging reaksyon sa pag-amin ng dalaga sa damdamin nito. Ang bait mo kasi at may isang salita pa, kaya hindi mo ko masisisi kung minahal kita kaagad. I'm sorry pero, please, bigyan mo ko ng chance na mapatunayang mahal kita. Gagawin kong lahat upang mahalin mo rin ako. Kasamang anak natin. Pakiusap niya sa binata, nangaarok ang tingin niya sa dalaga. Gusto niyang malaman kung totoo ngang sinasabi nito. Nang makipaglaban to ng tingin sa kanya nang hina siya. Ang ganong mga titigay dati niya nakikita kay Asunta. Pinamulsa ni Michael ang mga kamay na suot na trouser bago nagsalita. Hindi ko may papangako masusuklian ang pagmamahal mo para sa akin. Pero kung gusto ko talagang makuha ang loob ko, dapat maging okay na muna kayo ng aking ina. Napamura sa isipan si Amanda dahil sa suggest ni Michael. Mas madali para sa kanyang patayin sa galit ang ina nito kaysa makipagmabutihan. Pilit siyang ngumiti at tumango sa binata. Lahat ay gagawin ko para sa'yo. Good. Ngumiti si Michael at tinaplos ang buhok ng dalaga. Kahit papaanong nabawasan ang alalahanin niya. Hindi niya kilalang lubusan ng babae kaya hindi niya alam kung anong kayang gawin nito sa kanyang ina. Hanggat wala pang resultang pinaimbestigahan niya at kailangan niyang pumagitna lang muna. Mabilis na niyakap ni Amanda si Michael nang makitang bumukas ang pintuan. Napangiti siya na makitang si Asunta ang sumilip. Tumingala siya sa binata at muling ngumiti. Thank you. Hinayaan na lang muna ni Michael na nakayakap sa kanya ang dalaga. Pero nang marinig ang pagsara ng pintuan ay napabitaw siya rito at lumingon. Kahit hindi nakita ay alam niya si Asuntang sumilip dahil ito lang naman ang sumunod sa kanya. What is wrong? Painosenteng tanong ni Amanda sa binata nang lumayo to sa kanya. Magpahinga ka na at may kailangan pa akong gawin. Ngumiti siya kahit iniwan na siya ng binata. Sigurado siyang iisipin ni Asunta na sobrang mahal siya ni Michael. Dahil sa nakita kanina, inis na nagsindi ng sigarilyo si Asunta. Pagkarating sa garden, naiinis siya sa sarili dahil hanggang ngayon apektado siya sa kaalamang may ibang mahal si Michael. Lalo siyang nasasaktan kapag may kayakap itong iba katulad sa nakita kanina. Nakailang hit-hit at buga na siya sa bibig ng usok ni sigarilyo nang tumunog ang cellphone. Okay ka lang ba dyan? Napangiti si Asunta na marinig ang tinig ni Johnny. Alam nitong nasa bahay siya nila Michael. Ang kinatuwa pa niya naisip siyang kamustahin na muna na kaibigan. O baka naman ma-inlove ka niya sa akin. Biro ni John Ree. Kahit na hindi nakikita ang kaibigan, lalo lamang lumawak ang ngiti sa labi ni Asunta at natatawa sa kaibigan. Kahit magbuhat ng sariling bangko ang kaibigan at bagay naman dito. Oo na, alam kong gwapo ka at makisig. Biro niya at inunahan ang kaibigan sa pagbubuhat nito sa sarili. Naudlot ang paglapit ni Michael sa dalaga at naikuyom ang palad ng marinig ang sinabi nito sa kausap. Ang ganda rin ng ngiti nito at halatang masaya dahil kausap ang lalaking bago nitong mahal. Tumalikod na lang siya at hindi na nag-abal ng kausapin ng dalaga. Balak niya sana itong patigilin ng paninigarilyo pero parang bigla siyang sinampal ng katotohanan ngayon. Wala nga pala siyang karapatan na dito na panghimasukan ng buhay nito. Napalingon si Asunta na maramdamang may tao sa likuran niya. Nakita pa niyang nakatalikod ng binata. Hindi niya alam kung saan galing ito at bakit nasa labas ngayon naglalambingan ito si Amanda kanina. Nariyan ka pa ba? Pukaw ni John Ree sa dalaga na hindi na ito nagsalita pa. Ah yes, ano nga ulit ang sinabi mo? Kailangan nating magkita bukas. Mas okay na magkaharap tayo. At pag-usapan natin itong bago kong natuklasan. Naunawaan ni Asunta ang nais ng kaibigan. Marami kasing mata sa paligid na hindi nila nakikilala. Mahirap din at baka may makarinig sa kanya kung nasaan siya ngayon. Kung gusto mo at hindi makapaghintay ay pwede din ngayon. Bukas na ng maaga at may obligasyon akong gagampanan ngayong gabi. Okay, dito ako sa apartment mo matutulog. Gisingin mo na lang ako kung dumating ka na ng mas maaga. Humikab si John Ree. Pagod siya ng ilang araw nang dahil sa pinagtatrabaho ni Asunta. Thank you, may pagkain dyan sa malit na ref kung gusto mong kumain. May tiwala siya kay John Ree at may duplikito ng kanyang apartment. Kapag wala siya at nasa ibang lugar ay doon to natutulog. Ganon din siya sa bahay nito lalo na kung sa lugar nito siya abutin ng antok. Pagkatapos makausap si John Ree, gumaan ang pakaramdam niya kahit paano. Hindi na niya inubos ang sigarilyo at pumasok na sa loob ng bahay. Naabutan pa niya si Michael sa sala at mukhang hindi maganda ang mood nito. Tulog na ba ang nobya mo? Tanong niya nang tumingin sa kanyang binata. Si John Ree ba ang lalaking pakakasalan mo? Malayong sagot ni Michael sa dalaga. Napatikwas ang kilay ni Asunta. Mabait at matagal na kami magkaibigan ni John Ree. Malayong sagot niya rin sa binata. Gusto niyang malaman itong hindi katulad ng mga ito ang relasyon nila ni John Ree. Na nagsimula rin sa magkaibigan.
Good, ani Michael at maras na tumayo. Awang ang bibig na napasunod ang tingin ni Asunta sa binata. Hindi niya alam kung bakit mukhang galit ito at kanino. Pagpasok ni Asunta sa silid kung nasan si Amanda ay agad niya napansin ang suot nito. Bagay ba? Umikot pa si Amanda habang nakadipang mga kamay. Tumango si Asunta sa babae at naupo sa sofa. Pinagyayabang sa kanya ang suot nitong t-shirt ni Michael. Tama na ang ikot at baka mahilo ka pa. Napasimangot si Amanda at mukhang baliwala lang sa karibal ang suot niya. Talagang hindi niya tinigilan kanina si Michael na ipahiram sa kanya ang shirt nito. Ayaw niya isuot ang pajamang pinabili pa nito sa katulong kanina. Ayaw ko na may katabi sa kama, pero kapag si Michael ang katabi sa'yo, ay gusto mo. Sarkastiko niyang tanong sa babae at hindi na napigilan ang bibig. Of course, maging asawa ko na siya kaya okay lang na makatabi ko siya sa pagtulog. Taas na upang tugon ni Amanda. Okay. Muling nainis si Amanda at ang iksi ng sagot ng babae at mukhang baliwala lang ang mga sinabi niya. Ang gusto niya galitin to tawayin siya. Kapag inaway siya, may reason na siyang hindi ito makasama sa silid at si Michael ang papalit. Ginawang una ni Asunta ang sariling mga braso pagkahiga sa sofa. Hindi ganun kalaki ang sofa pero sanay siya matulog kahit saan. Nakakatulog nga siya nakaupo lang sa ilalim ng punong kahoy. Padabog na umakyat na rin sa kama si Amanda. Hindi niya inalok sa tabi niya matulog ang babae o bigyan to ng unan. Bukari namang wala itong balak na makipagkaibigan sa kanya. Pinikit niya mga mata at nagkunwaring inaantok na. Ayaw niyang kausap si Amanda at makitang mukha nito. Ilang minuto din siyang ganun hanggang sa hindi na malay nakatulog. Nalimpungatan lang siya nang marinig ang pagsara ng pinto. Pagtingin niya sa kamay wala na doon ang babae. Nagmamadali siyang bumangon at tinanap to. Dismayadong bumagsak ang mga balikat ni Amanda. Nang pagpihit sa seradura ng silid ni Michael ay nakalak iyon. Kakatukin na sana niyang dahon ng pinto nang may tumikim mula sa likuran. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Asunta. Inis na nilingon siya ni Asunta. It's none of your business, kaya go away. Gigil niyang angil kay Asunta pero sa mahinang tinig lamang. Oh come on, sa akin ka pinagkatiwala ngayong gabi ni Michael. Lalo niyang hinigpitan ang kamay ng babaeng hingilang palayo sa silid ni Michael. No, ayaw ko, tinulak siya ni Asunta. Ngunit mas malakas ito sa kanya. Kapag hindi ka tumigil at nagmatigas ay patutulugin kita gamit ito. Nalalaki ang mga mata ni Amanda nang makitang injection na hawak ni Asunta. Ano yan? Ilayo mo sa akin yan kung hindi sisigaw ako. Go ahead. Nilapit niyang dulo ng panturok sa braso nito dahil bago mo pa magising si Michael ay tulog ka na. Takot na nagmamadaling bumalik si Amanda sa silid na nakalaan para sa kanya. Takot siya sa injection lalo na't hindi nagbibiro si Asunta. Natatawang sinundan ng tingin ni Asunta ang babae. Binibiro lang naman niya ang huli. Saka may takip ang dulo nun. Pagkapasok sa silid ay nakahiga na sa kama si Amanda at alam niyang nagkukunwaring tulog. Alam niyang uulit pang babae kaya inurong niyang hinihiga ang sofa sa pintuan. Ginagawa niya lang ito para sa ina ni Michael. Ayaw niyang atakihin sa puso ang ginang kapag nakitang natulog sa silid ni Michael si Amanda. Nakatulog si Amanda na dalang inis sa babaeng kasama sa silid. Kinabukasan maagang nagising si Asunta at napagpasyahang umalis ng walang paalam kahit sa ina. 4:00 lamang ng madaling araw. Kaya kahit ang katulong ay tulog pa. Walang ingay na nakalabas ng bahay at ang motorcycle ay pinaandar na sa labas ng gate.